Okay, parang Dax, etong segment na to, Marites section. Makikichika tayo ngayon ng mga nangyayari sa paddock. Unang-una, etong dalawang natanggal sa Red Bull. Gumagawa pa ng ingay hanggang ngayon. Ano ba nangyayari dyan? Oo nga, tapos na yung season. Ang ingay pa rin ng matandang to. Ayaw pang umalis ng tahimik. Gusto pa mag-ingay. Natanggal tong si Marco. Ayokong sabihin na nag-resign eh. Parang feeling ko talaga tinanggal siya intentionally ng Red Bull. Kasi nga may mga complications na ginawa dun sa mga F2 drivers, pati na rin kay Lindblad. Pero that's another topic. Ngayon, si Marco, na-corner siya and he was still swinging. So he didn't go out quietly. Ang isa sa mga sinasabi niya na lahat daw ng mga controversies about sa kanya is fabricated by Horner. Wow. Ito yung mga lies na sinasabi ni Horner para lang ma-maintain yung kanyang power sa Red Bull. Pasabog yan, ha? Nung namatay si Detrick, ang hirap bigkasin ng pangalan. Mateschitz. Mateschitz. Alam nyo na, madali lang yan. Alam nyo, tandaan nyo na siya, shits. So, nung namatay siya, ang ginawa daw ni Horner, he really fought na paboran siya ni Charlem Yovidia, yung Thailand faction. That's why he was able to maintain his leadership sa Red Bull. Ito yung kinakontra ni Marco noon. Feeling niya kasi silang dalawa ni Mr. Dietrich ang naging founder ng Red Bull Racing. May claim si Marco dun sa foundation ng Red Bull as a team sa Formula 1. Isa rin sa pinagmamalikan niya is siya yung nag-recruit kay Max Verstappen to drive for Red Bull. Pero ang sinasabi ngayon ni Marco, especially yung controversy about sa sinabi niya na yung mga South Americans daw hindi masyadong focused compared sa mga Europeans. Pinapatamaan niya dito si Checo. Oh, okay. 2024, ito yung lumabas na controversy noon. So, ibig sabihin, pre, si Helmut ang dahilan kung bakit natanggal si Checo? One of the factors, yes, I can say that. Oh. Kasi si Horner yung kumuha kay Checo, di ba? Nung nanalo si Checo sa Kier. Tinawagan niya agad si Checo noon to drive for Red Bull. So, doon na nagkanda leche-leche yung status ng number 2 driver after mawala ni Checo. Oo nga no? Pero may video, may resibo na talagang sinabi ni Helmut Marko yung statement na yon. In-interview siya sa TV eh. Huli. So sabi ko, ano pinagsasabi ng matandang to? Eh napanood ko nga yung interview na yon na sinabi niya na yung mga South American daw hindi masyadong focus. That's why si Checo pumapalya sa qualifying. Deny niya pa, ha? Huli ka, boy. Huli ka. Talagang huli ka, Balbon. Tapos yun nga, yung pinaka-latest na controversy nito, si Marco, is yung sinabi niya nga about Kimi Antonelli. Oo. Tignan natin kung ano yung magiging retaliation ni Horner sa mga statements na nilabas ni Marco. Kasi patungkol lahat kay Horner. Hindi, pareho na silang wala sa Red Bull. May mga pasabog pa rin, ha? May mga pasabog pa rin. Eh, sinong pumalit kay Helmut sa posisyon niya ngayon? Wala pa akong balita. Pero super Super definite ba yung posisyon na yun? O parang honorary position lang ni Helmut yun? I think it's the latter. Since na isa siya sa mga founder ng Red Bull Racing, talagang parang honorary position na lang yon. So out of respect, sige, bigyan natin ng role tong matandang to. Kasi nga, hindi natin masipa-sipa lahat ng race nandiyan eh. Yeah. Totoo.